Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay itong continuing issue dyan sa ating West Philippine Sea at ganoon na rin po dito sa dalawang mambabatas. Kasi po meron po silang magandang sinabi tungkol sa isang ating island dyan sa West Philippine Sea. No, pero bago po tayo magsimula, i-flex ko lang po ito, Haya Nature Resort sa Barangay Panan, Botolan, Zambales. For more details, punta po kayo sa kanilang Facebook page, sa ating mga kaibigan, kasamahan sa The Nomads. Shout out lahat sa inyo. Ganun din po pagpapasalamat sa ating mga channel members no, na hindi bumibitaw at sumusuporta. At ganun din po shout out sa lahat po na nanonood ng ating video premiere. Whether kayo po ay regular sa ating yung chat box or kayo lang po ay nanonood, maraming salamat po. At ganun din po patuloy po nating ipagdasal ang kapayapaan no, sa ating mundo no, na ating tinitirhan, hindi lang sa ating bansa. Kasi po ngayon may malaking sigalot dyan sa Middle East. No. Sana po ay mailikas ng ating pamahalaan ang ating mga kababayang mga OFWs. Diyan po sa bansang Israel. So, eto na po ang ating topic tulad po ng sinabi ko sa inyo about all West Philippine Sea. Saka po yung magandang sinabi ng ating mambabatas tungkol dyan po sa isang island natin sa West Philippine Sea. Unahin lang po natin itong balita sa Politico News. Ito po sabi, sa Pilipinas yan, AFP refutes China's indisputable sovereignty over Ayungin Shoal. O ayan, di ba? Di ba diyan nakasadsad yung BRP Sierra Madre? Sinasabi ng China na indisputable daw. Walang ibang makakakontra. Walang ibang makakatalo sa aming claim na sa amin yan. Kami ang may soberenya diyan. Ayun ang sabi ng China. Ano ang sabi ng AFP? Nirepute. Nilabanan po, no? Nilabanan. Tumatapang na po talaga. Matapang na talaga tayo. Except si nakapatong sa kalabaw. Ha? Kaya ito, sabi ng AFP natin. Armed Forces of the Philippines on Saturday repudiated China's claim of indisputable sovereignty over the Ayungin Shoal, a submerged reef in Spratly Islands that is located 100 nautical miles west of Palawan. Tingnan nyo, 100 nautical miles lang yan sa ating Palawan. Gaano kalayo yan sa kanilang Yunnan Island sa China? 900 miles! Dinaig nyo pa yung kantang 500 miles. Di ba? Sabi ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, the use of the word indisputable is itself disputable. Yung ginamit daw nilang word na indisputable can be itself disputable. Pwedeng i-argue, pwedeng labanan, o di ba? For the reason that number one, the UNCLOS, yung United Nations Convention on the Law of the Sea, says they don't have sovereignty over the terrain. Tama. Kanino pumanig yung UNCLOS arbitral ruling noong 2016? Sa atin. Tapos sasabihin mo indisputable sa'yo, ano claim mo? Because we inherit that since ancient time. Yun lang ang sinabi mo, verbal. Pero kami may papeles sa korte. Sinong mananalo? Yung may ebidensya o ang ebidensya ay ang dila? It's very far. So, how can they exercise sovereignty? Correct. Di ba sabi ko 900 miles nga to their nearest island of Hanan. Tapos tayo 100 nautical miles from our province of Palawan. Do the math. Ang tatalino nitong mga Chekwan na to eh. Pero pagdating sa math na gusto lang nilang paniwalaan, bulag po sila. Nagpapakatanga yung freaking idiots. Di po ba? Sorry naman. High blood na naman tayo eh. Aguilar's statement was in response to Chinese Coast Guard spokesperson Gan Yu remarks that China has indisputable sovereignty over the Ayungin Shoal, which Beijing refer as Renai Reef. Ginawa nyo pang bastos yung pangalan ng aming Ayungin Shoal. Renai. Buti na lang hindi naging rhymes doon, di ba? Malapit nang mag-rhyme eh. No? In a statement posted on the CCG's official website, Gan claimed that on Wednesday, 2 supply ships and 2 Coast Guard vessels from the Philippines
intruded into the adjacent waters of Renai Reef in China's Nansha Islands without the permission of the Chinese Coast Guard. The Chinese Coast Guard strictly warned the Philippine vessels in accordance with the law, tracked and monitored the vessels all the way, and effectively regulated them. Siyempre, papagandahin nila ang kanilang imahe para hindi po sila sira sa international community. Pero hindi po eh. Sino kakampi nyo? Sino kakampi nyo? Ha? Kayong mga gunggong na Chekwa. Pinaniniwalaan ba kayo ng UNCLOS? Kanino pumanig ang UNCLOS? Sa amin. So therefore, yung mga bansa na kumikilala sa batas, may paggalang sa batas, kanino kakampi? Sa amin. Sino lang kumakampi sa inyo? Yung nakapatong sa kalabaw. At yung mga bayad na disinformation disseminator ninyo ng mga Pilipino. Yun, yung mga nakapatong sa kalabaw. Di po ba? Oh, ito pa. And not a single country is brave enough to say that they are right. Oh. Di po ba? Oh, yan ang sabi ni Aguilar sa kanya. Tapang ni Aguilar. Yes, matapang tayo. Di ba sabi nga ni Robin? Kung matapang kayo, pumunta kayo ng West Philippine Sea. O yan si Aguilar, nakapunta na doon. Gunggong. I can confidently tell you that the morale of our troops in the West Philippine Sea under the Western Command is highly, and they are determined to work harder and make sure that the interest of the country is protected. Saludo po, sir. Good job, mga tropa. Di po ba? Hindi tulad nung nakapatong sa kalabaw. Dinaig pa siya ni Teddy Locsin. Talagang nandoon si Teddy Locsin para magdokumento. O di po ba? Pero siya, wala. Ngaw-ngaw. Wala siyang ngaw-ngaw. No? Maghanda na po tayo kasi malapit na po ang gera ng US at China. No? Gumawa na tayo ng mga bunkers. Mag-reserve or OTC na tayo. It is not about confidence because it's supposed to be a regular mission. But I think it's more of the needs of the people there. Yes, humanitarian reason, pero wala pong ganyan ang China. Kasi wala silang humanity. They don't respect human rights. Kasi nga mga komunista ang mga gunggong. Di po ba? O, di ba? Saludo po. No? Ano bang ranggo ni Aguilar? Nakalimutan ko. Colonel. Full-fledged colonel po siya. O malapit na siya maging brigadier general. Isang ano na lang. Iangat nyo na yan. FP Chief Browner, iangat mo na yan. DND Secretary, iangat mo na si Aguilar para maging isang general na. O, ito pa po. Sabi ng GMA News, dagdag natin to, talagang purgahin natin. Kung nagdi-disseminate ng disinformation ng China, purgahin naman natin ang iba pang mga tao. Paalala natin na tayo ang tama. Give them the right information. Kontrahin natin yon. O, ayan po. AFP on China condemning mission to Ayungin Shoal. None of their business. Good job! Pero, ingat-ingat ka, Colonel Aguilar. Tama ba? O tama, Colonel Aguilar, ingat-ingat ka. Sabi ng Pangulo, reframe ha. You better put out the right words. O, ito naman, none of your business. We will do our business, you do your own business of what? Their business is shit. Are you shitting down or sitting down? Ano ba talaga ha, Mami Peng? The Armed Forces of the Philippines Islam China recent remark condemning the Philippines' latest resupply mission to troops in Ayungin. Ito po sabi ni Colonel. What we do to our BRP Sierra Madre is none of their business and they should not interfere. Kaboom! Ang tapang talaga! Ang tapang, bilibo! Ayan ang matapang! Nasaan na si Lieutenant Colonel Patong Kalabaw? Ulitin natin sa Tagalog. Sabi niya, wala silang pakialam. What we do to our Sierra Madre is our responsibility. They should not interfere. Correct. You interfere, you know what we're gonna do. Tama, mali. Ha? Ang galing-galing naman. Bilib ako dito kay Aguilar. Tama yung mga pinagsasabi nyo. O, ito pa. Isama na natin to para mapurga kayo. No? Para makonbantrin naman kayo dyan. Sino nakakaalala ng kombantrin? O, yan. Baka meron pa rin hanggang ngayon yan. Epektibo. Dapat yan ang mga pinaiinom sa mga NPA. Diba? Eto.
Pinoy troops in high morale despite Chinese bullying. Sinabi na rin to ni Colonel Aguilar, di ba? Oh. So sabi niya, quote, yung mga quote na lang, they are very much inspired because, first, of the completed resupply missions. Second, because of the support they are hearing from almost Filipinos. Yes! Except yung nakapatong sa kalabaw at yung mga minions niya. From politicians, national leaders, legislators, from the top military leadership, and of course, from the media because of the way you report the incidents that are happening there, and to the international community for standing by the disposition of the Philippines on matters involving the West Philippine Sea. Correct, sir. Isa ako sa sumusuporta dyan. Whatever na sabihin pa nung nakapatong sa kalabaw. Di ba? Tama, mali. Oh. We will find out how the situation will improve further because it cannot be always this way, that there will be harassment, that there will be blocking operation or some kind of blocking and shadowing all those harassment. He, however, declined to elaborate about the plans of the AFP, citing operational security. Correct? No. O baka sabihin nyo na naman dyan, ilabas mo. Confidentially. I wanna know. Good luck. AFP na po ang sinasabihan nyo niyan. Sinasabi natin, if you don't have that high security clearance, you better shut up. Di ba? These are matters that are quite sensitive and delicate. And we don't want to telegraph what is inside our minds because this is a matter of national security. Correct. Tama po yun. Kaya kayo dyan na wala kayong hindi kayo mahilig sa mga military, no? You better shut up. No? Okay? Ito po ang hindi alam siguro ni nakapatong sa kalabaw. Ha? During that resupply mission, siguro nakita nyo yun dun sa isa nating vlog, yung report ng PTB4. Ni-report po yun. No? Yung papunta pa lang sila doon sa Ayungin Shoal to resupply, na kung saan nandun din si Special Envoy to China, si Teddy Boy Locsin. Ayan po, Philstar Global. PCG spots China PLA assets during Ayungin Shoal. O Robin, PLA means People's Liberation Army ng China. Nandun po yung kanilang isang warship. Siguro na napanood nyo yun, yung nire-report nung sa PTB. Diba? Sa isang video natin, nandun po yun. Hindi ko na isasama dito. Pero sinabi po dito, binalita talaga. Kita rin yan ni Teddy Boy, they are 0.5 nautical miles away from us. Sinabayan po nila yung ating BRP Camba ba yun? Cambria? Oh, whatever is that. Di po ba? Sinubaybayan yan. Ayan, sabi dito. Oh. Ayan, oh, sinubaybayan siya. Oh. Sinabayan. Biruin nyo ha, hindi na Coast Guard yun. PLA na. Chinese Navy na. May armas na yun. Di po ba? Biruin nyo. Oh, ano? Ikaw dyan, Robin Padilla, anong masasabi mo? How can you not give a statement about this? Ang Coast Guard natin, sabi mo, ay civilian in nature. Pero sinabayan na po ng Chinese Navy. May mga bala na yan. Ano? Kokondinahin mo? Hindi. Hindi niya kaya eh. Di po ba? Ayan ang sabi. Oh. The latest resupply mission for troops on the BRP Sierra Madre na Ayungin shall show for the first time the participation of the People's Liberation Army. O, sino nag-i-instigate ng war? Sino? Ha, Robin? Is it an act of war already? Is it a provocation? Because there are just 0.5 nautical miles in a maneuver apparently meant to keep the Philippines vessel from getting close to the Sierra Madre. Tingnan mo. That is purely harassment and intimidation na. 0.5 miles, is that low pool? Di po ba? Nakita nyo? Ang kagaguhan nila? Pero, yung mga aso ng mga Chino, ng mga disseminator ng disinformation, wala lang. O kaya, gano'n sila. Sasabi nila, asaan? Ano yung tawag doon? Yung wala akong nakita. Wala akong nadinig. Yun lang. Baga ibig sabihin, wapakels ako. Pero, pag dinidepensahan ng ating mga tropa,
Sila pa ang nababatikos. Di ba? Kitang-kita nyo naman. Walang statement pag may mga ganyan. Pero, pag ganito, tingnan nyo ha, itong ulat ng GMA News, maalala nyo siguro ha, ito, it will reminisce on you. Maririminis ninyo. Oh, October 7 report ng GMA News. Presence of foreign aircraft expected in future resupply missions. Foreign aircraft, remember? Yung kinagalit nung nakapatong sa Kalabaw. Si Mr. Number 1 Senator Lobin Padilla. Nung kinastigo niya yung Philippine Coast Guard and that political expert J. Batong Bakal. Kine-question niya yung presensya ng Poseidon plane ng banyagang Amerikano na nagdodokumento nung pangyayaring harassment. Bakit daw inalaw natin yun? Pero hindi siya makapagbigay ng statement ngayon bakit tinabihan ng PLA ang Coast Guard natin. 0.5 nautical miles lang ang layo niya. That is pure harassment and intimidation for our Coast Guard o yung ating AFP na resupply boat na hindi makapunta sa ating BRP Sierra Madre. Biruin nyo, ang laki-laki ng barko na yan. May mga anti-sub missiles yan. May mga torpedo yan. May mga baril yan na ilang kalalaking bala yan. Ano lang ang laman ng ating resupply boat ng AFP? May armas ba sila? Subo, baka meron ba? Kasi AFP sila. Sundalo Pero anong panlaban mo sa torpedo? Kung nga bangka ka lang sila bakal, ikaw kahoy. Tigpas ka dyan. Robin, makikriticize mo ba yon? Can you do the same criticism you did during that Senate hearing with our Coast Guards and our political expert? Nakapwa mo Pilipino? Ito, yung ginawa ng PLA, People Liberation Army na yan. Kaya mo? Nabatikusin yon? Ito pa, ang sabi ng Pilipinas, Armed Forces na ito na which you are an Army Reserve Officer, Lieutenant Colonel Robin Padilla. That's what you said. Pumapayag ka ba? Sa sabi ng AFP? Pumapayag ka ba? Kukontrahin mo ba si DND Secretary at AFP Chief of Staff Browner? Presence of foreign aircraft expected in future resupply missions. The AFP on Saturday said the continued presence of foreign aircraft could be expected in future West Philippine Sea resupply mission. Aangal ka ba dito? Patatawag mo ba sa Senado si spokesperson Miguel Aguilar? Kung ipapatawag mo si spokesperson Miguel Aguilar, ito ay spokesperson. Kung ano po ang sinabi ng boss niya, yun ang nire-relay niya. So therefore, ipatawag mo kung sino yung boss niya. Sino? Si Browner. Sino boss ni Browner? Si DND Chief. Patawag mo sa Senado. Bakit kayo magpakaroon ng foreign, dyan? Di ba provocation of war na yan? Anong ginawa nung PLA sa ating resupply boat? Ito po sabi ni Aguilar, what they are providing us is a view from above so that, as I said, we will know what is happening on the ground. That is very important in the formulation of strategies, campaigns, or operational plans that will be effective only in providing additional capability, which we don't have yet. Yan, Robin. Anong klaseng lieutenant colonel ka, reservist army ka? Kung hindi mo alam itong sinasabi ni Colonel Miguel Aguilar. Providing us a view from the top. There is a very advantage sa lahat po ng operation pag military. Pag nasa taas ka, may malaking ang advantage point ka. Di po ba? Sa labanan pa naman ng mga ganyan, halimbawa lang, sa mga war games, lahat ng advantage kukunin mo to win the battle. Ayan. Tapos ayaw mo? May magpro-provide naman sa'yo ng aid o help? Pero ikaw ayaw mo, kinakastigo mo pa ang kapwa mo Pilipino. Kastiguhin mo yung mga banyaga na nang haharas, nang i-intimidate dyan sa West Philippine Sea. Huwag mong kastiguhin yung mga kaalyado natin at gustong tulungan lang tayo. Hindi tayo sa tuta nila, kundi may interest sila, may interest din tayo sa kanila. Ganun lang yan, symbiotic relationship. Allied nga allied, kailangan ko ng kakampi. Sa lahat, kahit na sa anong pamumuhay mo, kailangan mo ng kakampi.
Parang sa Senado, pag nagpapasa ka ng batas, kailangan mo ng kakampi. Di ba nasa majority block ka? E di sana kung ayaw mo ng kakampi, huwag kang pumasok sa minority or majority. Mag-independent ka, mag-isa ka. Tingnan natin kung makakapagpasa ka ng batas at maaprubahan. Ang siopa, oh. Ayan, oh. It is very important in the formulation of strategies, campaigns, or operational plans that will be effective only in providing additional capability which we don't have. Yan. Yan ang matalino. Nag-iisip ng sasabihin. Napakahusay ng sinabi niya, lalong-lalo na dun sa huli. Which we don't have yet. Sa Tagalog, na wala pa tayo. Ayan, tinagalog ko na sa'yo para sa yung nakatungtong sa kalabaw. Di po ba? Naging reserve army. Hindi pala alam ang pinagsasabi niya. Diba? As to whether the Philippines have requested the presence of U.S. aircraft during resupply mission or was the U.S. sending aircraft on its own, Aguilar said, "We have a mutual defense treaty." Ang galing ng sagot. That is really a militaristic man. He knows how to utter a statement. We have a mutual defense treaty, even though it's general statement but understandable. As if U.S. aircraft could be expected to be present in the next reply mission, Aguilar said, "We can expect that because I think that is also important." Ako, okay po ako dyan. No? Kahit na ano pang sabihin nung nakapatong sa kalabaw. Di po ba siya nga walang bibig eh. Puti pa si Teddy Boy Locsin eh. Oh. Action is louder than words. Oh, eto na po, alisan na natin yan, ano? Pero West Philippine Sea pa rin. Ito po kasing sila Martin Romualdez, si Speaker, yung kasama niyang mga iba pang congressman, nagpunta po sa Pag-asa Island. No, diyan sa Kalayaan group natin diyan sa ating West Philippine Sea. Ito po sinabi niya sa Abante TNT. Romualdez na mangha sa Kalayaan Island group. Pwedeng maging Pinoy version ng Maldives. Uy, nakapunta na kayo sa Maldives? Maldives ba yan? Ang banggit niya? Whatever. Maldives. Ang ganda dun, no? Lalo na pag kayo lang magjowa, mag-asawa. Ay, nako. Very romantic. No? Talagang mag-e-enjoy kayo doon. No? Ito po. Namangha si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa kagandahan ng Kalayaan Island group at sinabi niya na meron tayong potensyal na maging Pinoy version ng Maldives. Quote, "The beauty of the area is outstanding." Outstanding. Oh, tibay naman ang English nito. "If you just go and visit there, you'll see how beautiful the place is. So there are many potentials." Yun po ang sabi niya. "This is, I will tell you as well as we were flying over the Kalayaan Island groups. It's as if we were flying over the Maldives. Napakaganda talaga ng lugar. The potential is even for tourism are there." Oh, wow. Di sana gawin nyo na lang isa sa mga tourism ano yan. "So we would like to make sure that we explore all possibilities for the Kalayaan Island groups and the other similar areas that are part of the Philippine territory. So we want to look at this from a whole of government approach and we would like to revisit the budget of the various departments that are involved here. Not just the DND, not just the DOTR," dagdag ni Romualdez. Very good. Para palang Maldives, ano? Tindan nyo na lang kung saan yung Maldives, Maldives, o whatever the pronunciation is. Kasi hindi pa naman ako nakakapunta dyan. Baka napakamahal dyan, no? Wala tayong pangano dyan. Panggastos dyan, no? Yun lang mga super rich. No? Sino ba super rich sa atin? Okay, ito pa. Dagdag na natin to. Abante TNT ulit. Representative ko, tinukuran, pagpapaunlad sa Pag-asa Island. O, di ba? Kasama rin din po siya diyan. Kasama rin si Stella Kimbo. O, ayan. Sabi dito, suportado ni House Committee on Appropriations Chairperson at ako Biko Party List Elizalde ko ang paglalaan ng pondo upang mapaunlad ang Pag-asa Island. Inamin ni Ko na namangha ito sa ganda ng Pag-asa Island matapos na bumisita roon kasama si Speaker MR. As Speaker Romualdez rightly pointed out, the beauty and strategic significance at Pag-asa Islands are undeniable. Investing in its infrastructure and promoting it as a tourism hotspot is not just a vision but a commitment.
I've always been a firm believer in the untapped potential of our nation's resources. Very good, no? I think dadagdagan po nila ito ng bondo no? Magkano ba yung pondong ilalagay nila dito? 3 billion pesos daw. Sana naman matupad nyo yan, no? Okay yan. Gawin natin yan, paunlarin natin. Tapos, bumili na rin kayo ng barko na pamalit doon sa BRP Sierra Madre. I-retire nyo na po yun. Kawawa naman Di po ba? Tama, mali. Ha? Ito pong sabi nila, sali ko na ha. Sa Abante TNT rin, nakuha ko rin 3 billion target ng Kamara para pondohan development project sa Kalayaan. Ayan po yung larawan ng Kalayaan, Pag-asa Island, no? Ang ganda naman pala. Konti lang ang naninirahan dito, No, tingnan niyo po yung larawan, no? May airstrip, may konting mga bahay-bahay. Pwede ngang maging tourist destination, pero limited number lang. Kayo naman. Ako gusto ko pong pumunta diyan, no? Gusto kong lumangoy diyan, no? Maghahanap ng 3 bilyong pondo ang Kamara de Representantes para sa pagpapagawa ng mga prioridad na proyekto sa Pag-asa. Ang main island ng Kalayaan, Palawan. Yes! Ayan. Ito ang sabi ni MR. Well, initially, just for the airport and the reclamation here, we're looking at a budget of at least 3 billion pesos for the airport reclamation extension, which coincides with the Naval Port and Fishing Sanctuary. Correct. Good job. No, hanapan niyo po ng pera yan. Nakasama ni Romualdez sa biyahe na House Majority Leader Manix Dalipe, House Minority Leader Marcelino Libanan, at si Representative Elizalde Co. No? Nung tanungin kung makikinabang ang Pag-asa Island sa confidential fund ng mga civilian agencies na planong i-realign ng Kamara, sagot ni MR, yes, well of course. A portion of it that initially has been decided to be allocated will be put in. Beyond that, mas malaki pa ang iniisip naming pondo para dito. Correct. Sana hindi lang po Kalayaan, no? Yung iba pang yung may mga ganito na, yung medyo develop na talagang sa atin. Sige. Ako payag ako diyan, no? Sana mapuntahan ko rin ito. No? Gusto ko diyan, para daw Maldives, 'di ba? Sabi niya kanina. No? Ganda, Pero siguro ang mga eroplanong lalapag dito, yung tulad ng mga Cessna plane, no, yung maliit, pero nakakatakot sumakay ng Cessna plane Pero kung pwede kang mag-hire, mag-rent nung private jet stream, yung tulad kay Season ba yun? Di ba? Ang ganda nung kanyang private jet stream, yung ginagamit ng mga Miss You. Naku, mahal nun. Siguro magkano kaya siguro may $10,000 yung upa dun. Pupunta ka lang dyan, no? Tapos mag-swimming ka dun. Parang yung kanta ng E-Heads. Hindi naman pwedeng i-drive ito. Magdra-drive ako buong taon. Paano kung gusto ko pumunta dito? Hindi ko pwedeng i-drive to. Hoy, E-Heads. Pagawan mo kaya ng tulayan, MR, no? Yung sa Palawan. Di ba? I-connect na natin through bridges o connected by bridges. Di ba? Ayos ba yan? Di ba? Ay, Chang, ayos yan. O, Lulu, di ba? Diyan po, medyo paano kaya makakapunta dyan, no? Parang secluded ka sa, pabihasnan nito. Maski na magsisigaw ka dyan, walang magbabawal sa'yo, Yung parang si Sumalangit Nawa, no? Si Rene Requestas. Chita, ganda lalaki. Hey, hey, hey. O, di ba? Kasi sumabuka dyan, Simple Talkies, napakagwapo mo. Baka bilang sabihin sa'yo ng Chekwa, ulul, ulul. Aray ko. Bakit may sumasagot? Iba yung ekong bumabalik, Simple Talkies. Ganda lalaki. Sinungaling. Aray ko. O kayo po, ano pong masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.